Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Please be seated. Pakisabi po sa inyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Pakisabi sa kabila, mahal ka ng Diyos. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, pwede po ba natin palapakan ang Diyos na buhay? Tayo po ngayon ay nasa panahon ng pagdating ng Panginoon at kahapon ay transition o kumbaga the end year kahapon at transition yon patungo sa panibagong panahon. Kayo mga pagbasa natin sa taong ito ay taon A, no? Lahat yan ay manggagaling sa aklat ni San Mateo. At bukod dyan, sinasabi sa atin, sa unang Adbyento, pinapakita sa atin, no, na ang Adbyento ay pagdating at sino ang darating, walang iba kundi ang Panginoon. Tatlong dimensyon ng kanyang pagdating. Una, dumating siya sa atin, 2,000 taon na nakakaraan at pinagdiriwang natin ang Pasko. At ito yung hinihintay natin this coming December 25. Excited na ba kayo sa Pasko? Hindi makasagot, walang pera. No? So pangalawa, ito naman po yung ikalawang pagdating. Ang tanong kung kailan, walang nakakaalam. At ang ikatlong dimension ng pagdating, ang Panginoon ay pwedeng dumating sa araw-araw ng ating buhay. Kaya ngayon, mga kapatid, sa unang pagbasa, kung saan sinasabi sa atin sa pangitain mismo ng aklat ni Propeta Isaías, at sinasabi doon na halik kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. Ano ang meron sa bundok ng Panginoon? Ang sabi niya, malalaman natin ang kanyang mga daan at matututo tayong lumakad sa kanyang mga landas. At anoan pa ang meron? Papairalin mismo ang katarungan at iiral ang kapayapaan. At ito yung panahon na kung saan ay hindi na kailangan pang gumamit ng mga tabak at hindi na kailangan gumamit pa ng mga sibat. Bakit? Sapagkat mawawala na ang mga digmaan. Kaya sa madaling salita, mga kapatid, liwanag ang dulot ng pagdating ng Panginoon sa ating lahat, sa bayang Israel. So pinapakita sa atin yung pag-asa na sinasabi, mga kapatid, ang lumakad sa liwanag ng Panginoon ay mararanasan ang kapayapaan. Sino bang ayaw ng kapayapaan? Lahat tayo gusto nun. Amen? Sa ikalawang pagbasa, ito naman encouragement sa atin ni San Pablo. At sinasabi sa atin San Pablo, especially sa aklat ng mga Roma. At anong sabi sa mga taga-Roma? Gumising kayo sa pagkakatulog. Malamang ang kanilang pananampalataya tulog at kinakailangan sila po ay gisingin. Kailangan sabihin sa kanila, ito yung panahon ng wake-up call para sa bayan, sa lugar na ito ng taga-Roma. At anong sabi doon? Meron silang dapat iwaksi. Ano ang dapat iwaksi? Ang sabi doon, iwaksi ang kasamaan. At china-challenge na gumawa ng mabuti. At maraming dapat iwasan. At sinasabing iwasan ng paglalasing at magumon sa mga pagsasaya ng sobra-sobra at maging mga alitan, inggit. Bakit? Sapagkat ang Panginoon
ay dapat pagariin sa bawat buhay ng bawat isa. Dahil kapag naghari ang Panginoon sa bawat puso ng bawat isa, makakaranas ng kaligayahan, ng kasiyahan. Amen. Sa ating gospel naman ngayon, maliwanag na pinapakita sa atin ni San Mateo at sinasabi sa atin na Panginoong Jesucristo, maliwanag sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao. Saan daw matutulad ang pagdating ng anak ng tao? Sabi doon, ito po ay matutulad sa panahon ng pagbaha, kung saan yung panahon ni Noe. Ang tao ay nagsisiinom, ang tao ay nag-aasawa, ang tao ay nagsasaya, ang tao ay everything ginagawa nila para sila ay lumigaya. Pero marami sa panahon ni Noe ang natangay ng baha dahil hindi naniwala sa babala ni Noe. Kaya sabi roon, sinasabi ng gospel, gayon ang nangyayari sa pagdating ng anak ng tao. At maliwanag na sinasabi sa atin, ano ang dapat gawin sa pagdating ng Panginoon? Dahil hindi naman natin alam kung kailan siya darating. Dahil ang sinasabi, parang tulad ito na magnanakaw. At hindi naman kakatok sa iyo ang magnanakaw. At para sabihing, knock, knock. Uy. Knock, knock. Walang magnanakaw na ganun. Amen. At para sabihin sa inyo, magnanakaw po kami. Wala. Ito po ay sorpresa na talagang napaka-negatibo. At sinasabing, darating ang Panginoon sa hindi ninyo inaasahan. At ano ang challenge ng Panginoon? Sabi sa gospel na ito, sabi niya, magbantay, be watchful, at maghanda. At kahapon, meron pang sinabi, mag-ingat. Mag-ingat, be watchful, at sabi rito, mga kapatid, at maghanda. At sabi kahapon, dapat laging nananalangin. So lahat ng ito ay mahalaga, lalo na ang babala ng Panginoon sa pagdating ng Panginoon. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, yung tatlong dimension na yon ay mahalaga. Dahil dumating si Kristo sa atin sa pamamagitan na kanyang pagkakatawan tao at yung kanyang pagdating in a silent mode, silent night. Amen. At yung kanyang pagparito ng kanyang pagkakatawang tao, He emptied Himself. Talagang yung kanyang pagka-Diyos ay kumbaga sinasabi ng Pilipos na He emptied. Ibig sabihin nito, kenosis in Greek word. At niyakap niya yung buhay natin. Pinapakita sa kanyang pagdating ang kababaang loob. At ito din yung ating pagdidiriwang sa panahon ng Pasko, Kapaskuhan. Kaya challenge din ito, lalong-lalo na sa pagbabago ng paghamon sa atin, na baguhin ang ating mga puso. Baguhin ang ating pagkatao. Magkaroon ng conversion ang ating pagkatao. At dapat natin makita kay Jesus yun. Anong ginawa ni Jesus sa kanyang pagkakatawan tao? Anong pinapakita? Humility. Pagpapakumbaba. Ito din yung kailangan natin ngayon, sa panahon ngayon. Dahil maraming mga tao talagang maere, mayabang, sigang-siga, kaya maagang namamatay. Amen. Kaya yung mga taong matatapang, masusungit, ayaw magpakumbaba, mataas ang pride, ay nako, walang kinahantungan yan. Lahat ng mga taong nagmayabang, napiling nila Diyos, lahat ng yan ay humantong sa sinasabi nating kapahamakan ng buhay. Kaya sa ating narito, be humble. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo,
be humble. O hindi dapat hambog. Amen? Kasi umangat lang ng konti, ang yabang na. May pinag-aralan na, akala mo kung sino nang magsalita. Konti lang ang alam, tapakan ang ibang tao, ganun-ganun na lamang. Kaya di my brothers and sisters, be humble. And secondly, wala naman nakakaalam ng pagdating ng Panginoon. That's for the future. We don't know kung kailan darating si Lord. Tama, mali. Hindi natin alam. At maliwanag yan, sinasabi sa Biblia. Walang nakakaalam ng pagdating ng Panginoon. Ang sabi ng gospel, parang magnanakaw. Walang dapat mag-self-proclaim. Kasi ang daming mga pastor, may mga ilang pastor na walang ibang ginawa, mag-self-proclaim. Darating si Kristo, 1914, 1928, 1950, 1991, 2000. Nako, 2025 na. Hello. Lahat naman sila palpak. Pero wag ka, ang dami pa rin nilang tagasunod. Ito namang mga tagasunod na ito, hindi naman sila nag-iisip na yung pastor nila nag-self-proclaim na darating ang Panginoon, pumalpak, naniwala pa rin. Ay talaga nga naman. Amen? Kaya hindi dapat naniniwala. Kaya ang simbahan, hindi tayo nagpupos kung kailan darating ang Panginoon. Kairos, kailan darating si Lord? Surprise! Amen? Kaya walang nakakaalam ng pagdating ng Panginoon. So, anong dapat gawin kung wala pala nakakaalam? Sinabi ko na kanina, anong dapat gawin? Mag-ingat kayo. Dahil sinabi na rin ni San Pablo na huwag tayong magumon sa mga paglalasing, kasiyahan, mga bagay na masama na dapat nating iwaksi. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, saan nagugumo ng tao? Sabi nyo, saan, Father? Alam nyo kung saan? Sa cellphone. Hello? Totoo hindi? Di ba? Nagugumon tayo sa mga technology, sa gadget. Hindi naman masama yan eh. Pero pag sobra, hindi na yan tama. Amen? Kaya yung iba, hindi mo na makausap. Tutok na tutok. Baka mamaya magkaroon na ng sakit yan. Amen? Doon nagugumo ng tao ngayon. TikTok, di ba? Basta kumita lang, lahat na lang nagre-reels, lahat na lang nagti-TikTok. Kahit isang matandang babae nakatupis. Naku, hello naman lola. Kasi gustong kumita. Lahat na lang nagugumon doon. Kaya wala nang panahon sa sinasabi nating direct communication, relationship, hindi na napapalalim. Kasi lahat nakatutok, nag-i-scatter pa, nalulugi pa, nagsusugal pa, nawawalan pa ng sasakyan, at kung ano-ano pang nagugumon sa mga sugal. Amen? Kaya dami nagugumon talaga ngayon. Saan pa nagugumon ng tao ngayon? Sa politika. Lahat talaga gustong tumakbo. Hello? Anong meron sa politika? Pera, kapangyarihan. Tama? Lalo ngayon, nakabilad tayo sa daming mga issue. Issue ng korupsyon. Kaya hanggang sa Facebook, binabanatan talaga. Anong sinasabi? Naku, gusto natin yumaman, mapapadali ang pagyaman natin. Mag-contractor na lang tayo. Di wag na kami magpari. Kasi ganun pala. Madali palang yumaman. Ang pinagkakaabalan pala ng mga politiko natin, paano yumaman? Paano ma-extend ang kapangyarihan? Paano magtagal? Paano kumilimbat? Paano magkaroon ng bahay?
at paano din magsinungaling. At kitang-kita natin ang kanilang kasinungalingan. Imagine, magdideclare ka ng salin, 18 million, pero ang niregalo mo sa asawa mo, $1 million. Wow! Hello! Hindi ba sila nahiya sa atin? Kaya nga, di ba, pag nakita natin sa movie, yung salitang iyang, hiyang-hiya ako. Dapat ganun. Amen! So, dapat iwaksin ng tao yan. Kailangan talaga ng isang conversion, pagbabago ng loob, lalo na sa pagdating ng Panginoon. Kailangan natin bantayan yan. Kailangan tayo mag-ingat. Kailangan tayo maghanda. Dapat spiritually equipped tayo. At itong ginagawa ninyo, ang pagbibigay ninyo ng buhay, pagtatalaga ninyo, ay tanda ito ng pagsisikap natin na tumahak sa landas ng kalooban ng ating Panginoon. Amen. Ang ikatlo, si Kristo dumating na sa araw-araw ng ating buhay. Sa banal na Eucharistia, sa mga taong mabubuti na nagtutuwid sa iyo, mga taong nagbibigay payo sa iyo, mga taong nakapagbibigay ng inspirasyon, at higit sa lahat, ang pagtanggap natin ng katawan at dugo ng Panginoon at ang kanyang mga salita na napapakinggan natin ay tunay na kapagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa at buhay at paglago ng ating pananampalataya. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng